Po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Jolito Charles Melia para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlaki family, Belen Regacho, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Gillette Yopanco, Merano family, Gomer Eliosida, Nelda Vasquez, Irma Ramirez, Jennifer Jan, Kevin and Lance, Nelly Moya, Moya family, Belen family, Diamante family, Benitez family, De La Rosa family, Cecil and Nicolas Rigodon, Ivan Rivera, Sinaida Raimundo at Diana Andaya. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sevilla, Lay Eranista, Eduardo Salido, Ramon and Elis Lim, Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Teddy Neil Baguio, Renato de Vera, Benjamin Sanchez at Carolina and Modesto Belbaeno. Natatanging kahilingan nila Princess Senet Arce, Corazon Guerrero, Christoph, Jared, Ana Maureen Agos, Judith Mayla and Maribel Tropa at Benjamin and Perla Sanchez. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Angelina, Jubencio, Martina, Dustin Kurt, Natividad, Edelberto, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino de Feo Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose, Ronaldo Sr., Consuelo Anchodoro, Rosario, Sinaida, Apolinar, Demetrio, Sergio Sr., Guadalupe, Arito, Andres, Luis Tros Sr., Carmen, Merivercel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Marvin Clark, Teresita, Teresa, Mariano, Brida, Mariano Jr., Azucena, Corazon, Emilio, Gary, Onofre, Guillermo, Dolores, Gregorio, Alberto, Agapito, Elizabeth, Angelo, Leoncio, Maribel, Rosalina, Rodolfo, Filomeno, Maximo Sr., Rolly Ramirez, Mamerto, Edion and Ida, Ramon, Catalina, Rolando, Danilo, Juanito and Amelia Antonio, Magdalena, Jeronimo, Corazon, Liam, Dominga, Roman, an Encarnacion Banaag, Solemnidad Bagalion, Rubiana, Diana and Aurelio Andres, Jeffrey Montiveros, Pasita at Arsenio Manalad, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo ang lahat para sa Regina Shelley. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia, ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia, Matuwa ka at magalak, O Berheng Maria. Alleluia. sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Berheng Maria, na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Tibadong. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Panginoon ko, siyang nagwagi, kamatayan ay nagapi, pag-asa't buhay siyang handog na tangi. Alleluia, 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 Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kalikasan, halong sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinag-aral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, lamang ang banal ng Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagalob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay mapagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos.
Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bokong-bokong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo pong lahat. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangang-hangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tugon. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Tugon. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos na kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Tugon. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Tugon. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa
na ang ngalay Cleopas. Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay wari magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinilaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Happy Easter po. Ngayon ay Miyerkules sa 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang panahong ito ay tinatawag nating panahon ng Pasko ng Pagkabuhay o Easter season. So hindi lang ito isang araw, no, nung linggo, Pasko ng Pagkabuhay, kundi ito ay season, linggo, higit pa sa isang linggo, 2, 3, 4 na linggo na tinatawag na Easter season. Bago po yung kanyang ika-4 na pong araw na pag-akyat naman niya sa langit. Pero samantalang hinihintay natin yung 4 na pong araw, ay patuloy naman na magpapakita sa Jesus sa kanyang mga alagad o sa kung sino pa ang naisin niya na pagpahayagan para nang sa ganon ang makakita, makaranas ng kanyang muling pagkabuhay ay masama o madagdag doon sa mga taong magpapahayag ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay at muling magbabalik sa wakas ng panahon.
Sabihin nyo nga ulit muna sa katabi ninyo, Pasko ng pagkabuhay na. So, pinagdaanan ni Jesus, no? Nakita natin ito. Kung nakiisa kayo sa mga pagdiriwang natin ng Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria, pinagdaanan lahat ni Jesus ang mga napakasasakit na mga pangyayari. Pero tapos na yon, nabuhay na si Jesus. Kaya lang, ang kanyang mga alagad nandoon pa rin sa karanasan ng kapighatian, nandoon pa rin sa karanasan na nawalan sila ng makakapitan, nandoon sa karanasan na nahirapan sila, pinahirapan sila, naiwan doon. Kaya nahirapan silang tanggapin na base lang sa salita na nabuhay na si Kristo. Kaya ilan doon sa kanyang mga alagad, dito binabanggit merong 2 alagad na gusto nang lumayo sa Jerusalem. Doon sa Jerusalem, doon nasaksihan nila ang pagkamatay ni Jesus. Nasaksihan nila yung pagpapahirap kay Jesus. Kaya nga sabi nila, siya pa naman yung inaasahan namin magpapalaya sa amin. Pero ipinako sa krus na matay. Napakasakit noon para sa kanila. Hindi nila maunawaan, hindi nila maintindihan. Sa inyo ba, ano ba mga karanasan ninyo na matutukoy natin? Mga karanasan ninyo na parang nawalan na kayo ng pag-asa. Mga karanasan ninyo na para bang wala ka nang maaasahan, nawalan ka na rin ng mga taong parang pakiramdam mo mag-isa ka na lang. Hindi nga doon nagtatapos. Kaya biruin nyo, si Jesus na rin ang tumulong sa dalawa para maproseso nila yung kanila pong nararamdaman. Kaya pag halimbawa, pag kinamusta ba ninyo ang isa't isa, kamusta ka? Ano ba ang isasagot ninyo? Mabuti. Kahit hindi. Okay lang. Kahit hindi okay. Kasi yung tendency nga natin, manahimik, ang tendency natin, lumayo, magpakalayo-layo. Ayaw natin ng tinatawag nating problema. Nilalayuan natin yung isang pangyayari na masakit, masaklap. Lalayo ka na lang. Na hindi mo man lang ito prinoseso, hindi mo man lang ito pinag-usapan. Pag sinabing kamusta ka, sabihin mo, ano ba nangyayari sa iyo? Sa kalooban mo, ano nangyayari sa iyo? Kasi pag hindi mo yan binerbalize, pag hindi mo yan sinabi, aatakihin ka sa puso, lalo pa ngayong napakainit, mai-stroke ka na lang dyan. Pag may nagtatanong, magsalita ka na, samantalahin mo na. Kaysa yung mananahimik ka lang dyan, tapos wala Hindi mo nauunawaan, hindi mo naintindihan. At saan ka pupunta? Pupunta ka sa isang relasyon. Pupunta ka sa isang bisyo. Pupunta ka sa kung saan-saan. Nakakalimutan mong pumunta kay Kristo sa banal na Eucharistia. Kaya wala nangyayari. Alam niyo, di ba, sa inyo po, sa mga mag-asawa, kahit sa pamilya, di ba, kapag hindi nyo yan napag-usapan ng maaga, kahit 10 years, 20 years, pag nagkita kayo, lalabas yan. Yan yung mga issue natin sa buhay. Nakinimkim. So, kamusta kayo? Sana nga okay na. Sana. Nawa, okay ka na. Kasi baka ayaw mo lang magsalita, baka sinoppress mo lang yung damdamin mo, baka tinabunan mo lang, kasi nga, di ba, ayaw natin binabalikan. Di ba? Ayaw natin binabalikan. Pero yun ay isang proseso.
Nababalikan mo para mas makita mo yung kabuuan, yung bigger picture. Kasi sa unang pangyayari, yung masakit lang eh. Hindi mo pa nakikita na mayroon itong dulot sa iyo. Ayaw nga natin magsalita. Paano ka matutulungan kung ayaw mo magsalita? Sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon, sa tamang tao, magsasalita ka. Mag-o-open up ka. Minsan, sa mga gustong pumasok sa buhay pamilya o pag-aasawa, pag marami ka pang issue, huwag ka munang pumasok. Kasi lalabas at lalabas yan doon. Anong gagawin natin? Pero nasa sa inyo po, no? Kaya nga, ang ginagawa ni Kristo, sinasamahan tayo, tinatanong tayo, ano ba nangyari? Pagtsatsagaan niya tayo, ihintayin niya na magsalita ka. At nawa, sa pagdiriwang natin ng banal na misa, mas maging open ka sa Diyos. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo at maya-maya niyan, mas maiintindihan mo na, umaunawaan mo na kung bakit nangyari yan at kung ano ang gustong ituro sa iyo ng Panginoon. Amen? Magsitayo ang lahat. Sa pag-alaala natin kung paano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos, Ama, upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa iyo, Karistiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay.
bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulan. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Salvador na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, amen, hallelujah. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagtulot sa tukso, at biyagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Si Jesus na nagpakasakit, si Jesus na nagpakahirap, si Jesus sa krus ay pinako upang ang tao sa salay mahango. Namatay, ngunit muling nabuhay, sa kamatayay nagtagumpay. At ang tagumpay na ito ang siyang nagbigay ng pag-asa sa tao. Hallelujah! 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 Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nais ko lang pong i-welcome ang ilan sa mga balikbayan natin from Texas, USA, si Jasmine Ignacio and family. Welcome po dito sa aming komunidad sa Nuestra Señora de la Soledad. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magandang gabi po. Magandang gabi.
sagana sa panahon ng digmaan at katanungan, sa panahon ng kapayapaan. Umayon at ipahayag kanyang pagkalinga habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.